titulum Piratus, et posuit super crucem, erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, cum ergo titulum Iudeorum, Magandang gabi po sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang prosesyon ng paglilibing ng ating Panginoon. Hinihiling lamang po ang kaunting katahimikan. Bigyan po natin ng daan ang mga daraan sa inyong harapan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Unang bahagi, mga apostol. Ang unang karosa ay San Pedro Apostol, mula sa pamilya Baleta sa pangangalaga ni Medi Franco. Si San Pedro ay isang mangingisda na tinawag ni Jesus upang maging apostol. Sa kanya rin ipinagkatiwala ni Jesus ang mga susi ng kalangitan at kinilalang unang papa ng simbahan. Pinagpas niya ang tainga at katiwala ng punong pari nang si Jesus ay dakpin sa halamanan. Ngunit 3 beses niyang itinatuwa si Jesus na lubos niyang tinangisan at pinagsisihan. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, sa pangangalaga ni na Christian Orbe at pamilya. Si San Andres ay kapatid ni San Pedro at isa ring mangingisda. Tulad ng kanyang kapatid, tinalikuran niya ang lahat upang sumunod kay Jesus. Pagpanaog ng Espiritu Santo, nangaral siya sa Asia Menor at Gresya at sinasabing namatay sa Patra, Akhaya na nakatali sa isang krus na ekis. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami.
Ang susunod po nating karosa ay Santiago Apostol sa pangangalaga ni Alexander Eleazar Bulaong at pamilya. Si Santiago Apostol ay anak ni Salome at kapatid ni San Juan Evangelista. Tinagurian sila Hermes o mga anak ng Plong dahil sa kanilang kapusukan. Mapalad siyang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. At nakasama rin siya ng manalangin ang Panginoon sa halamanan. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Felipe Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Guzman at de la Cruz. Si San Felipe ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus. Matalik silang magkaibigan ni San Bartolome. Noong huling hapunan, hiniling niya kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at yaoy sukat na sa amin. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ni Francis Bartolome at pamilya. Tinawag siya ng Panginoon na tunay na Israelita. Si San Bartolome ay unang nakilala bilang Nathaniel at matalik na kaibigan ni San Felipe. Nangaral siya sa dakong silanganan at di naglaoy namatay sa pamamagitan ng pag-aalis ng kaniyang balat bago siya pugutan ng ulo. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Apostol, alaala ni Domingo para sa pamilya Valencia. Si Santo Tomas na tinatawag ding Didimo ay isang Galiliano na naging alagad ni Jesus. Siya ang apostol na nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nang makita niyang muling nabuhay si Jesus, iniutos ng Panginoon na ipasok niya ang kanyang daliri sa mga kamay at paa ni Jesus. Agad siyang naniwala at namutawi sa kanyang bibig, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol, sa pangangalaga ni Hilaria Calayag at pamilya. Isang publikano na nooy tinawag na Levi, si San Mateo ay tinawag ng Panginoon upang maging apostol. Si San Mateo ang sumulat ng unang ebanghelyo at pagpanaaw ng Espiritu Santo ay nangaral sa Ethiopia at Persia. San Mateo Apostol at Evangelista, ipanalangin mo kami. Santiago, anak ni Alfeo,
sa pangangalaga ni Marvin Ralion Constantino at pamilya Garcia. Si Santiago ay kapatid ni San Judas Tadeo. Siya ay naging obispo ng Jerusalem. At dahil sa pangangaral niya tungkol kay Jesus, hinuli siya ng mga Hudyo at inihagis mula sa itaas ng templo. At nang di mamatay ay pinagbabato at pinalo. Sumulat din siya ng isang epistola sa Bagong Tipan. Santiago, anak ni Alfeo, Ipanalangin mo kami. San Simon Makabayan, sa pangangalaga ni Bernardo at Reynalyn de la Cruz ang pamilya. Si Simon na tinawag ding Cananeo at Celotes ay isang masugid na tagatanod ng batas ni Moises. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa kaniya, liban sa kaniyang pagtungo sa Ethiopia, Mesopotamia at Persia upang mangaral. Inilalarawan siyang may dalang lagari at kasangkapang ginamit sa pagmamartir sa kaniya. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Ang ikalawang bahagi, mga tagpo sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbibinyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa pangangalaga ng pamilya Gatmaytan. Nang makita ni Juan si Jesus, sinabi niya, "Tingni, narito ang kordero ng Diyos." Nang matapos na binyagan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Jesucristong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus sa pangangalaga ni Brian Gonzales at pamilya. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Sa kabila ng makailang ulit na pagtukso sa kaniya, si Jesus ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bagkus pinalayas niya ang Diablo at ipinakita niya na hindi dapat subukin ang Panginoong Diyos at tangi ang Diyos lamang ang dapat ang sambahin at paglingkuran ng lahat. Jesucristong lakas naming mga nagsisikap at magpakabuti, maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana, sa pangangalaga ni Neil Adriano at pamilya. May kasalan sa Cana sa Galilea at naroon si Maria. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Naubos ang alak, kaya't sinabi ni Maria kay Jesus, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ni Maria sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Pinaupo nga ni Jesus o pinapuno nga ni Jesus ng tubig ang 6 na banga na nakalaan para sa paghuhugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. At nang halos umapaw na ang mga ito, pinakuha niya sila at ipinatikim sa namamahala ng handaan. Dito nga'y natikman na ang tubig ay naging alak. Jesucristong ipinahayag ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniyang unang himala, maawa ka sa amin. Ang pangangaral
ni Jesus sa babaeng Samaritana, sa pangangalaga ni Marcelino at Melita Bondok at pamilya. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa loob sa balon ng sikar, hindi pa niya lubusang nakilala kung sino ito. Ang kaniyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang nakilala si Jesus. Sa simula, para sa kaniya si Jesus ay isang Hudyo, pagkatapos ay propeta, at sa huli ay naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Jesucristong tubig ng buhay na walang hanggan, Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa bundok, alay sa alaala ni Francisca Sison, sa pangangalaga ni na Christopher Joe Sison, Remedios Enriquez at pamilya. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kaniyang mga alagad at siya'y nagsimulang mangaral sa kanila. Dito ipinangaral ni Jesus ang mga mapapapalad na lubos na inululugdan ng Diyos. Jesucristo, gantimpala ng mga mapapapalad na kinalulugdan ng Diyos. maawa ka sa amin. Ang pagpapatigil ni Jesus sa unos sa pangangalaga ng pamilya sa Maniego. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Pumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Natakot ang mga alagad kaya't ginising nila si Jesus. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang mga alon. Jesucristong sandigan namin sa mga unos sa aming buhay, Maawa ka sa amin. Ang himala ni Jesus ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ni Joseph Aldous Ronquillo at pamilya. Nang si Jesus ay tumawid sa ibayo ng lawa ng Galilea, siya ay sunandan ng napakaraming mga tao. Humigit kumulang sa 5,000 ng mga lalaki. Dinala ng mga alagad ang isang baka robon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos na magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda at ang lahat ng naroroon ay nakakain at nabusog. Jesucristong nagbibigay sa amin ng mga kakanin sa araw-araw. maawa ka sa amin. Ang paglakad ni Jesus sa tubig sa pangangalaga ni Nelly at Lex Pacheco at pamilya. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Nang madaling araw na, sumunod siya sa kanyang mga alagad at lumakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na siya ay multo, ngunit nagsalita si Jesus at sinabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Pinalapit siya ni Jesus at nagsimula ring lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang napansin niya ang malakas na hangin. Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, "Panginoon, sagipin mo ako." Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Jesucristong gabay namin sa aming paglalayag sa buhay, Maawa ka sa amin. Ang
magbabagong anyo ni Jesus. Sa pangangalaga ni Perfecto at Elsa Dayaw at sa pangangalaga ni Namel at Ana Tanghal. Umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor upang manalangin kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Habang nananalangin si Jesus, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kasuotan niya'y nagniningning sa kaputian. At biglang lumitaw sa tabi niya sina Moises at Elias. Lubhang nagigla ang mga alagad na kasama niya. Nililiman sila ng nagliliwanag na ulap at mula rito'y isang tinig ang nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Jesucristong nagpapanibago sa aming pagkatao. Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tore ng Siloe sa pangangalaga ni Patrick Aldrey Dayaw at pamilya. Dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na ipapatay si Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinabi nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang nagsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, ay akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang nagsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila." Jesucristong tumatawag sa atin na pagsisihan ng ating mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag sa pangangalaga ni na Frances Raven Sulit at pamilya. Nang marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." Nang makalapit na siya, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, nais ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Doon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Jesucristong mapagpagaling sa mga nananampalataya. Maawa ka sa amin. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro sa pangangalaga ni Elsie Lindayag at pamilya. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya tinalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya," at nang makalakad siya. Jesucristo ang muling pagkabuhay at ang binuhay. Maawa ka sa amin. Binuhusan ng pabango si Jesus ni Santa Maria de Betania sa pangangalaga ni Harold Palugod at pamilya. 6 na araw bago ang Pasko, nang magpunta si Jesus sa Betania, pagdakay kubuha si Maria ng halos kalahating litro ng pabango na gawa sa purong nardo.
Ibinuhos niya ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Nabagabag si Judas sa ginawang ito ni Maria, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na hayaan niya itong gawin sa kanya dahil paghahanda ito sa kanyang libing. Jesucristong huwaran namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Maawa ka sa amin. Ikatlong bahagi, ang mahal na pasyon at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Nelly Bernadette Bernardo, Pamilya Kalayag at Reverendo Padre R.J. Brion. Nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay papunta sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palaspas at oliba at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. Sila ay sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Jesucristo, Hari ng Sanlibutan." Maawa ka sa amin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Sa pangangalaga ni Cons Raymond Mercaida at pamilya, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung anuman ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na makakatagpo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin. Sa kabi-kabila, wawasakin ka nila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang makapatong na bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Jesucristong tumatangis sa bawat naming pagkakasala. Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Sa pangangalaga ni Remedios Magsakay at pamilya. Batid ni Jesus na nalalapit na ang panahon upang tuparin niya ang kalooban ng kaniyang ama. Nababatid din naman ni Maria ang bagay na ito. Kung kaya't malaking kalumbayan ang kanyang nadama nang mamaalam si Jesus sa kanya upang ihain ang sarili para sa katubusan ng sanlibutan. Jesucristong nagtungo sa amin na mahalin ang aming mga magulang. Maawa ka sa amin. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad sa pangangalaga ng pamilya Ronquillo. Nang matapos ang hapunan, si Jesus ay nag-alis ng balabal at nagtikis ng tuwalya sa kaniyang baywang. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng kaniyang mga alagad. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa kaniyang mga alagad na dapat nilang paglingkuran at mahalin ang bawat isa, tulad ng ginawa niyang pagmamahal sa kanila. Jesucristong naunang maglingkod at nagmahal sa amin. Maawa ka sa amin. Ang huling hapunan sa pangangalaga ng Pamilya Valencia. Nang malapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kaniyang mga apostol. Kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ito ang aking katawan." Hinawakan din niya ang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo." Jesucristong inihain ng sarili alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane sa pangangalaga ni Josefa Milagroso Lindayag at pamilya.
Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Sinabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na animoy mga patak ng dugo. Jesucristong naging masunurin sa kalooban ng Ama. Ang pagkakaluno ni Judas kay Jesus sa pangangalaga ng Sagwan Paumbong Incorporated. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, narito ang isang karamihan at siyang tinawag na Judas, na isa sa 12 ay naunguna sa kanila, at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ang isang halik baga ay pinagkalulumuna ang anak ng tao. Jesucristong nahapis sa pagkakaluno ng isang kaibigan, maawa ka sa amin. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, Ako iyon. Muli niyang tinanong, Sino ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Dinakip nga ni Jesus at iginapos na ang mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano. Jesucristong iginapos at inaring parang kriminal, maawa ka sa amin. Ang pagtatatwa ni San Pedro kay Jesus sa pangangalaga ni Rogelio Tanael. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang tao ito, ngunit kinaila iyon ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya ay sinabihan, Ikaw man ay kasamahan nila, ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, inigiit naman siya na naroon. Siguradong kasama ni Jesus ang tao ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Jesucristong itinatwa at itinanggi ang kaniyang mga kaibigan. Maawa ka sa amin. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas sa pangangasiwa ni Ots Pahati at iginagalang Cristina Gonzales. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo ng pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo?
Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. Ganyan ba ang pagsagot ng pinakapunong pari? Tanong niya. Sumagot si Jesus, kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Jesucristong nagtiis ng mga tampal at pag-alimura. Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng pamilya Tsupera at Di Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao, ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus kanipagos krus. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya ay ipapatay, kung kaya pinahugupit na lamang niya ito upang maiksan ang galit ng taong bayan. Jesucristong natantad ng sugat ang buong katawan. Maawa ka sa amin. El Señor Desmayado, sa pangangalaga ni na Erlinda Pangan Cabasal at pamilya. Sa walang lumay na paghagupit ng mga sundalo kay Jesus, siya ay nawalan ng malay tao. Si Jesucristong tagtad ng sugat ang buong katawan ay patuloy pa rin hinahagupit ng suplina na halos kanya nang ikamatay. Jesucristong nawalan ng malay tao, Maawa ka sa amin. Ecce Homo, sa pangangalaga na namayabang kapatid Perla Lindayan at sa pangangalaga ng pamilya. Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y hinampas sa kaniyang ulo. Matapos kutyain, hinubat nila ang palaban at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas niya upang ipamusan. Jesucristo nilibak at niluhuran ng mga sundalo. maawa ka sa amin. Ang pagpapatanaw kay Jesus sa pangangalaga ni na Eden Sarmiento Jr. at Juan Miguel Capili at pamilya. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. At lumabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Jesucristong nagtiis ng panlilibak mula sa taong bayan. Maawa ka sa amin. Ang paghihinaw ng kamay ni Pilato sa pangangalaga ni Divina Borlongan Lumbo at pamilya. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsisimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Sinabi niya, wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito. Jesucristo ang ibinigay sa taong bayan upang ipako sa krus. Maawa ka sa amin. Ang pagtanggap ni Jesus sa kaniyang krus sa pangangalaga ni Glenn Radito Sumera. Matapos ang pagkahugupit kay Jesus,
Patuloy pa rin ang sigaw ng taong bayan na ipako siya sa krus. Walang nagawa si Pilato kundi ibigay si Jesus sa kanila upang patayin. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas pasan ang kaniyang krus. Jesucristo ang buong pusong tinanggap ang parusang laan sa amin. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mula sa alaala ni Josefa Milagroso Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya, si Jesus ay dinala ng taong bayan sa Golgota upang ipako sa krus. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat upang iligay sa ulanan ng krus. At ang nasusulat ay, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ito'y hindi kataganang papuri at paggalang, kundi ng panlalait at pagtatawa sa kaniyang naging kapalaran. Jesucristong binata ang bigat ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Birhen de la Amargura, sa pangangalaga ni John Eric de Leon at pamilya. Hindi malirik ang kapaitang naramdaman ng mahal na Birhen sa pagkakakita niya sa pagkakahirap ng kanyang minamahal na anak. Sa bawat pag-alimura at pagmamalupit sa kaniyang anak, ay parang unti-unti na rin siyang pinapatay. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng mapait na pagtangis ng mahal na Birhen. Mahal na Birhen ng kapaitan, Ipanalangin mo kami. Ang unang pagkadapa ni Jesus sa pangangalaga ni Narciso Pasco at pamilya. Napasubasok si Jesus sa unang pagkakataon. Hindi na nakayanan ng kanyang hapong katawan ang kabigatan ng krus. Subukan man niyang tumindig ay hindi na niya lubos na makayanang buhatin pa ang krus na iniatang sa kaniya. Nakadagdag pa sa kanyang paghihirap ang patuloy na panlilibak sa kanya ng taong bayan. Jesucristong nagtiis ng hirap alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus sa pangangalaga ni Frank Joseph Tanghal Dayaw at pamilya. Sa daan patungong Kalbaryo, sinusundan si Jesus ng mga kababaihang tumatangis dahil sa kaniya. At isa rito ay si Veronica, dala ang malaking habag at pagpapahalaga sa dugo ni Jesus. Pinahira niya ng kanyang birang na ang mukha ni Jesus. Dugo ni Kristong, hugasan mo ang aming kasalanan. Santa Veronica, sa pangangalaga ng pamilya Valeriano, kilala rin bilang Serapia. Isa siya sa mga kababaihang sumunod kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Dala ng matinding habag, ipinahid niya ang kanyang birang sa mukha ni Jesus. At dito'y naiwang nakalimbag ang banal na mukha ng Panginoon. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami.
Sera Caida sa pangangalaga ng pamilya Dayaw. Hindi mabilang kung ilang beses nga bang nadapa si Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Sa bawat pagkasubsob niya, ang kabigatan ng krus ang nagtutulak sa kanyang mukha upang mapahalig sa lupa. Ito'y naglalarawan ng kabigatan ng ating mga kasalanan at pinili niyang patahin alang-alang sa ating kaligtasan. Jesucristong nasubsob sa kata ng ating kaniyang krus, Maawa ka sa amin. ang pagtulong ni Simon Sereneo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cabigao at Montemayor. Sa ilang ulit na pagkadapa ni Jesus habang pasa ng kaniyang krus, napag-isipan ng mga kawal na humanap ng tutulong sa kaniya. Habang nasa daan, nasa lubong nila si Simon na taga Serene. Pinatigil nila ito at pinapasan sa kaniya ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Jesucristong karamay namin sa aming mga paghihirap. Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de las Penas, sa pangangalaga ng pamilya Cortez at de la Cruz, sa patuloy na paghihirap sa ating Panginoon, hindi rin malirip ang sakit na nararamdaman ng kaniyang ina. Sa bawat pagpapahirap na tinanggap ni Jesus, sa bawat pag-aalimura at pagmumura sa kaniya, si Maria ay nakibahagi sa lahat ng ito. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng ito at pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. Mahal na Birheng Tigit ng Kasakitan, ipanalangin mo kami. Señor de las Penas, sa pangalaga ni Rodel Lavarias at pamilya. Matapos ang mahabang oras ng paglalakad patungong Kalbaryo, si Jesus ay nihahanda na upang ipako sa krus. Ang parusang kaniyang tiniis ay parusang dapat ay para sa atin. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, buong kapakumbabaang inako ang kaniyang bugtong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan, at siya ang naging hain upang ating makamtan ang kaligtasan. Jesucristong mababang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos, maawa ka sa amin. Inihabili ni Jesus si Maria kay Juan sa pangangalaga ni na Teresita Pasco Aguilar at pamilya. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa kaniyang alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Jesus na aming kapatid, maawa ka sa amin. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya Ebalio, nang magtatanghaling tapat na hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim ang buong lupain, na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, tinatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Jesucristong inihain ang sariling buhay alang-alang sa amin, maawa ka sa amin.
San Longinos, sa pangangalaga ni Ismael Aski Garcia at pamilya. Si San Longinos ay ang kawal na sumaksak sa tagiliran ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Si San Longinos na noon ay halos bulag na, ay gumaling ng mapatakan ng dugo at tubig na mula sa tagiliran ni Jesus ang kaniyang mga mata. Dahil sa lahat ng nakita niyang naganap noong araw na iyon, napabulala siya. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. San Longinos, ipanalangin mo kami. La Pieta sa pangangalaga ni Isaac at Cristina Valencia at pamilya. Nang maibaba na si Jesus mula sa krus, kaagad siyang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay ay iniluwal ng isang ina, ngayon na isa ng malamig na bangkay. Walang magawa si Maria kundi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kaniyang anak. Mahal na Birheng, tangan-tangan ang bangkay ng anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami. Ang ikaapat na bahagi, ang paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ang paghahanda sa libing sa pangangalaga ni Lito at Edna Hilario. Si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato. Kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na may dalang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay pisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. Santo Entierro sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Ang bangkay ni Jesus ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kaniyang buktong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. Siya'y walang kasalanan, ang nagtiis ng hirap, mga pag-alimura at pagmumura, ng bugbog at mga hagupit, ng mga suntok at mga tampal, at sa huli, ng pagpako sa krus at kamatayan. Ang Santo Entierro ay nagpapaalala rin sa atin na si Jesus ay nanaog sa daigdig ng mga patay upang ihatid ang dala niyang kaligtasan. Panginoon, maawa ka sa amin. Habang dumaraan sa atin ang Santo Entierro, tayo ay sabay-sabay na magnilay at mag-alay ng panalangin.
krus sa pangangalaga ni Cora Villanueva Pahati at pamilya. Ang krus na nooy sagisag ng pagiging isang makasalanan, ngayon nagsilbing sagisag ng kaligtasan. Ang krus na dati sagisag ng kamatayan, ngayon nagsilbing tulay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang krus na ito ng ating kaligtasan ay siya ring sagisag ng ating pananampalataya at lubos na kinatatakutan ng mga kampo ng kaliliman. Ating ipagdangal ang krus na banal. San Jose de Arimatea sa pangangalaga ng pamilya Milanes. Si San Jose ng Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na naghihintay rin sa kaharian ng Diyos. Bagamat siya ay kagawad ng Sanhedrin, siya ay isang lihim na disipulo ni Jesus at hindi siya sang-ayon sa ginawa sa kanyang mga kasama kay Jesus. Siya rin ang nagpunta kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus at maihanda ito upang ilibing. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa pangangalaga ni Ricky Clemente at pamilya. Si San Nicodemo ay isang Pariseo na sumunod kay Jesus. Noong si Jesus ay inilibing na, nagdala siya ng pabango upang ipahin sa katawan ni Jesus bago ito ilibing, sang-ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardo at pamilya Kalaya at Reverend Father R.J. Rion. Matapos ilibing si Jesus, lubos ang pangungulila ang nararamdaman ng kanyang ina. Hindi maialis sa alaala ni Maria ang mga naganap noong araw ng Biyernes. Sa kabila nito, si Maria ay nananatili, umaasa at katuparan sa pangako ng kanyang anak. Mahal na Birheng nangungulila, Ipanalangin mo kami. Santa Susana, sa pangangalaga ni na Benedicta Kalayang Tulaon at pamilya. Si Santa Susana ay nakasama ng mga kababaihang naglingkod at nanatili sa tabi ni Jesus. Bagamat hindi madalas na mabanggit ang kanyang pangalan sa kasulatan, ay lubhang mahalaga ang kanyang gampanin at ambag sa ministeryo ni Jesus. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, sa pangangalaga ng pamilya Umali at Kalayan. Si Juana ay asawa ni Cusa, ay isa sa mga kababaihan na naglilingkod kay Jesus. Bagamat ang kaniyang asawa ay may mataas na katungkulan sa sambayanan ni Herodes, hindi siya nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ng pamilya Isana. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay ang may-ari at may tangan ng susi ng senakulo na pinagdadausan ng huling hapunan ng Panginoon. Isa rin siya sa mga kababaingang tumangis dahil kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo.
Santa Maria, Ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ni Margina at Carlito Galman. Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Maria at Santa Marta ng Betania at kilala mga kaibigan ni Jesus. Siya ay namatay at 4 na araw nang nakalibing. Nang muli siyang buhayin ni Jesus. Ang himalang ito ni Jesus ay tumawag sa pansin ng maraming Hudyo at naging dahilan upang siya ay sumampalataya sa kanya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Si Santa Marta ay nakilala sa kanyang pagkaligalig sa mga gawain ng dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Bagamat na ikumpara siya sa kanyang kapatid na si Maria, ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa kanyang sinabi ay ang pantay na pagpapahalaga sa pananalangin at paggawa. Isa rin siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania, handog sa ninunong Pastor Dayaw Sr. at ang kapatid nating namayapang Leticia Pahati Dayaw. Si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pambihirang pagmamahal kay Jesus. Bunga ng pagmamahal na ito, siya ay laging handang makinig at tumalima sa aral ng Panginoon. Siya rin ay nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinamunuan ng kanyang buhok. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya Bernardo at de la Cruz. Siya ay asawa ni Cleopas na disipulo ng Panginoon. Isa siya sa mga nakasama ni na Maria at Juan na nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang nalagutan ng hininga si Jesus. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobes, sa alaala ni Arturo de la Cruz, sa pangangalaga ni Jason de la Cruz. Siya ang ina ni Santiagong Bata at Judas Tadeo at ipinapalagay na pinsan ng mahal na Birhen. Isa siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus at saksi ng ito'y ipako at mamatay sa krus. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya Serra Josef. Siya ang ina ni Santiagong Matanda at San Juan Evangelista. Isa siya sa 3 Maria, kasama ni Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nasaksihan din niya ang kamatayan ni Jesus sa krus at isa siya sa mga unang naparoon sa libingan nang muling mabuhay ang Panginoon. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ni Noel Flores at pamilya. Tinaguri ang apostol ng mga apostoles. Siya ang babaeng
pinagpalayan ni Jesus ng 7 demonyo. Taliwas sa paniniwala ng karamihan, hindi siya ang babaeng na huling nakikiapid. Isa siya sa mga nananatili sa paanan ng krus, at isa rin siya sa mga unang pinagpakitaan ni Jesus nang muli itong mabuhay. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ni Sita Bahati at pamilya. Nang si Jesus ay lakpin, pahirapan at ipako sa krus, tanging siya ang apostol na nananatiling sumunod kay Jesus. Nang muling mabuhay ang Panginoon, isa siya sa mga unang naging saksi nito. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birhen bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago ito namatay sa krus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng pamilya Serosep, sa pangangalaga ni Arlene Arcuero, ang pagkakasala ng sangkatauhan ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mahal na Birhen. Ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay ating nakamtan dahil sa tiniis ang paghihirap at kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa pagdadalamhati ni Maria, siya ay nakibahagi sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mahal na Birheng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami.